Arlene, bakit hindi dumalo si Mayor Goo sa Senate hearing ngayong araw at ano-ano na rin ang napag-usapan sa pagdinig? Ella, ayon nga sa kampo ni suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Goo, masama umano ang pakiramdam ng alkalde. Kaya hindi ito makadadalo sa pagdinig ngayong araw ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Sa isang mensahe, Ella, sinabi ni Attorney Stephen David, isa sa mga abogado ni Mayor Goo, na may sakit at stress din ang alkalde. Kahapon, sinabi rin ng isa pang abogado ni Mayor Goo na si Attorney Nicole Hamila na nakaapekto ngayon kay Mayor Goo ang sunod-sunod na mga kasong inihahain laban sa kanya. Sa pagsisimula ng pagdinig, kinumpirma ni Senate Deputy Minority Leader Rizzo Ontiveros na siyang chairperson ng Senate Committee on Women na nagpadala ng excuse letter si Mayor Goo na binasa rin sa komite. Ikinadismaya ito ng senadora dahil marami anya siyang gustong matanong sa alkalde gaya ng nakuhang NBI clearance ng isa ring Alice Goo, ngunit iba ang litrato. Tanong ng mambabatas, nagkataon nga lang ba ito o isang kaso ng stolen identity? Same ang birthday sa birth certificate ni Alice Leal Goo na tumakbong mayor, July 12, 1986. Pareho ang spelling ng pangalan, pero ibang-iba ang mukha. Napakadami ko pong katanungan. Is it a coincidence na may dalawang Alice Leal Goo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Inimbitahan din ng iba pang mga kaanak ng alkalde, ngunit hindi rin ito dumalo. Nagpasabpina na si Senator Hontiveros kina Mayor Alice Goo at iba pang resource person na hindi rin nakadalo sa pagdinig. Kumbinsido rin ng mga babatas na konektado ang mga sindikato na nagpapatakbo ng mga pogo dahil pag-alamang isang incorporator ng Baofu Compound sa Bamban-Tarlac Pogo na si Huang Ziyang na isa ring pugante ng China, incorporator din pala ng Sun Valley Clark Hub sa Clark, Pampanga na ginalugad naman ng mga otoridad noong 2023. Sina Senators Grace Poe at Sherwin Gatchalian na nawagan ng muli sa kanilang mga kasamahan na suportahan na ang pagban sa mga pogo dahil malinaw nila na hindi kaya ng gobyerno na bantayan ang mga pogo dahil sa mga protektor nito. Kanina, Ella, bago magsimula ang pagdinig, nagkaroon din muna ng executive session yung mga senador kasama ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay ng investigasyon nito sa posibleng illegal na pagpasok ng pera sa Pogo Hub sa Bamban-Tarlac. At yan muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Arlene Delgado.